Magandang araw sa inyo mga kadayod. Dito may gagawin tayong electric fan. Galing sa customer natin. Magalaw lang yung camera natin. Ito. Pinadala ko lang yung ulo. Kasi nga mabigat pagdala. Pag dinala pa niya ang buong katawan. Kaya yung ulo ang dinala lang ito. Ulo siya. Ano daw, hindi na raw gumagana to. So, tara gagawin natin. Kakalasin natin to lahat. Skip muna natin yung pagkalas para di mahaba ang video na. Ito na mga kadayod, nakalas na natin to. Yung gagawin natin, titesting muna natin. To. Para ma-check natin kung ano talaga sira niya. X1 natin. Ba X1, yung may buzzer to kung saan sa X1. Tumutunog to kung ano, kung okay siya. Pag galing dito sa ano, wala siyang tunog. Itong galing sa kuryente natin, kulay white. Wala siyang tunog. So ang ibig sabihin nito, yung iba tumutunog oh. Tumutunog siya, gumagana siya. Ayan, tatakbo siya pag yung testing natin. Yung sa iba, ibang wire niya. Sa 1, 2 at saka 3 mayroon siya. So ang posibilidad nito ay sira ang thermal fuse. Tara kalasin natin. Ito na mga kadayod, nakalas na yung mga tornilyo. Ito. Yung 4 niya na tornilyo dito, nakalas na natin. Kaya dahan-dahanin na natin na mahiwalay ang laman sa loob. Ingatan nyo lang yung pinakatansyon niya kasi yan yung delikado. Ayan na, nabunot na siya. Ito. Magandang klaseng electric fan, nabunot na siya. Ang ano nito ay malamang sira ang thermal fuse. Ganda ng kalas. I-overhaul natin. Kalas. Skip muna natin ha. Ayan na, nakalas na natin oh. Nahiwalay na siya, nahiwalay na sa katawan. So ang gagawin natin ngayon, hanapin natin yung thermal fuse dito sa loob. So, nandito yan sa loob na yan. Kakalasin natin to, itong mga tali na yan. Basta tulad nung tinuturo ko sa inyo, yung galing sa main line na ano, sa pinaka kuryente natin saksakan, doon nyo sundan ang thermal fuse. Ito, nandito yung sa kulay puti. Nandun yung thermal fuse nyan. Kaya madaling hanapin yan. Tara, kalas-kalasin ko muna. Skip mo natin. Oh. Ito na mga kadayod, nakita na natin yung ano, thermal fuse. Nandito siya. Oh. Ito. Ito, kita nyo ba? Ito. Ito siya ito. Tim, sunog. Kakat natin yan para makita nyo ng tulo. Dahan-dahan nyo lang, tiyagaan nyo lang talaga. Kasi baka may madamay na iba. Maliliit lang kasi yung ano nito, yung mga wire. Parang gabuhok lang kasi yung ano nito. Dahan-dahan lang kayo pagkat. Kasi parang overhaul to. Medyo dapat ano nito, maingat ka. Maingat ka sa pagkalas. Nandito ang thermal fuse niyan. Sa loob. Ito. Sa loob ng mga binabalatan ko. Kailangan maingat lang talaga. Kasi may mga ibang madamay na wire na di dapat madamay. Ang liliit, parang gabuhok. Kaya maingat dapat. Iwalay muna natin.
I-skip ko muna kasi mahaba ang video. Ito mga kadayod, pag nakakita ka ng ganito, mataba yung pagkabalot niya. Ito. Nakabalot siya ng shrinkable tube. Makapal siya, nandyan yung thermal fuse. In case na magkakalas kayo ng motor winding, tulad ng ginagawa ko, nandito yung thermal fuse, kaya bubuksan o papalitan natin yan. Ito na mga kadayod yung thermal fuse nya. Ito, babalatan natin. Kulay puti naman yan siya. Itong nakabalot lang na itim, to, shrinkable tube nya. Yan, ito. Ganito yung tsura ng thermal fuse. Ito, focus na. Yan. Ganito yung thermal fuse. Ito yung papalitan natin. Yan ilalagay natin dito. Tara, kuha man na ako. Skip muna natin. Ito mga kadayod, nakita tayo ng thermal fuse. Ito yung papalit natin. Ito. Hindi nyo makita masyado kasi Yan. Ito yung papalit natin dito. Tapos nakita na natin na ito ang sira. Papakita ko sa inyo, titesting natin. Tutunog yan. Kung buo siya, tutunog. Tingnan nyo. Ito yung sira. Ito. Sira to. Kahit saan nyo na ititester yan, kahit baliktaran o yan hindi tumutunog. Kahit baliktarin nyo yan, di pa rin tutunog yan. Yan, pa rin tutunog. Yung pinalit natin na bago, yan, dinig nyo, tumutunog. Yan, kahit baliktarin mo yan, tutunog. Ito yung sira, diyan tutunog. Kasi sira na nga siya, busted na. Yan, nasunog na ito. Sira na, papalitan natin. Papakita ko sa inyo, hindi siya nagre-red na. Kita ba? Yan. Ayaw. Samantalang itong bagong ipapalit natin, yan. Gumagana siya, tumutunog. Baliktarin. Tumutunog siya. So ito yung papalit natin. Skip muna natin para ikabit natin itong thermal fuse. Ayun na mga kadayod, nilagyan na natin ng thermal fuse. Itong may kulay blue. Wala tayong black na shrinkable tube, kaya blue ang ngayon na natin. Ang gagawin natin ngayon, titesting natin to. Testing natin siya. Ito yung naggamit tayo ng tester. Tingnan nyo. Ito lang. Kopya. Ito. Tutunog yan. Ito yung para sa galing sa sa kuryente. Ito. Ano pa siya? Tutunog siya. Yan. Yan, may reading siya. Okay na yan. Yung dulo nito at saka yung kabilang dulo, mayroon na yan. Kasi nakakonek yan sa kabilang capacitor. Ang dulo. Ayan. Pakita ko pala sa inyo yun. Ito natin natitesting kanina. Cut ko muna, papakita natin sa inyo. Ito, tingnan nyo yung apat na to, magkaroon na ng reading to. Tingnan nyo dito sa tester natin. Yan. Ito yung salin niya sa kurente. Itong white. Ito. White. Ito. Testing natin sa tatlong 1 at saka 2 at saka 3. 1, 2, 3. Yan. Tapos ito. Tapos ito. Diba? Meron na. Kaya ibabalot na natin to. Babalot natin. Saka natin i-final testing.
skip muna natin. Ito na mga kadayod, nabuo na natin, natali na rin natin. Malinis na siya. Ready to kabit na lang siya. Ang ginamit pala natin na pantali niya, ganito, yung pantay ng sapatos, tawag nito pamo to. Sinulid na malaki siya. Pamo ang tawag nito. Yan ang ginagamit ko pantay nito. Kaya pag mayroon kayong ganito, mas maganda. O kaya yung yung pantay sa bigas, yun tinatahi ko rin yun dito. Pag wala ka talaga in case na nasa malayong lugar kayo, sa mga bukid, mga sulok na liblib na lugar natin, pwede na yon yung pang sa bigas. Pantali, yung parang tela, tela tawag ba niyan, yung sinulid din niya, yung tinahi sa dulo. Yun pwede yun dito. Basta kung pwede mo, lagyan nyo ng varnish yun, pwede na yun. Kaysa sa mga sulok-sulok, walang mabilhan, yun na yun, pwede na yun. Ito, ikakabit na lang natin dito. Ito, lalagyan na rin pala natin ng to. Yung pagkabit pala nito, yung pagkalas, tinuro ko naman doon sa ibang video ko. Kaya panuorin nyo na lang kung paano kinulas. May mga tinuturo ako niyan, marami akong tinuturo. Sim lang din pag nito eh. Bali mauulitin ko kasi baka medyo nalabuan kayo dun sa turo kung mag-upload ako ulit. Pag naggawa ka nito, lagyan nyo talaga ng langis. Huwag lang damihan. Mas maganda yung langis ng sa pag change oil nyo sa motor. Yan ang dabis na panlagay nito. Huwag lang masyadong marami kasi baka kakalat. Papunta siya sa rewinding ng motor natin sa tanso. Masisira siya. Kakalat siya. Yun, magkukos ng grounded yun. Same din dito sa kabila, ganon din. Yung sa may sa dulo. Kaya yung langis. Patuluan nyo lang. Importante kasi dito yung pinaka-foam niya. Yung nag-absorb ng init yun eh. Papatakan nyo ng para hindi siya agad Ang cause kasi nito talaga nag-overheat to eh. Nag-overheat siya. Kaya ganun ang nangyari, nasisira yung motor. Skip muna natin para ito na mga kadayod, nabuo na natin. Ang gagawin, di natin siya matesting ngayon dahil ulo nga lang yung binigay sa atin. Pero sigurado naman ako na okay na siya kasi natester na natin lahat to. Pinalidatan na natin ang bushing niya, tsaka okay naman yung shafting, nilinisan na rin natin. So, 100% na okay niya. Para hindi naman talaga sigurado ako hindi ako magka-back job dahil pinalitan ko na yung bushing, tsaka okay naman yung shafting. Kaya ibabalik natin sa may-ari ito, ganito din, ikakabit na lang niya. Alam naman daw niya pagkabit nito, tinatanda naman niya, tinuturo ko na rin sa kanya. Kaya okay na siya, okay na to, ikot nito. Kaya hanggang doon na lang, mag-upload ako na matesting natin ng actual dito, yung kasama yung mga wirings niya. Okay, salamat po.